Hi guys, I'm Jendrin Randaba. I'm here now to discuss to you what is the reason that Filipinos work on abroad. And this is the reason I that she said to me. The reason she worked abroad was to earn large salary, and she went there because that was the opportunity that came in his life. And one of the most obvious and compelling reason why Filipinos choose to work abroad is to improve their economic situation. Many Filipinos face challenges such as low wage, poor economic condition, and high unemployment rates in our own country. And that's all. Thank you. And I'm gonna show you how I interview the OFW. Hello guys, here right now I'm gonna interview the OFW. And this is the first question. What pushed you to have the willingness to move overseas to take the job? Um, Nagpunta ako sa ibang bansa dahil unang-una ang main reason ay makatulong sa aking pamilya, sa magulang, sa anak ko. Tapos at isa pa dun ay gusto ko ding maka-experience kung anong meron sa ibang bansa katulad ng kanilang mga ah, culture, kung paano sila mag magsuot ng kanilang mga damit at saka yung mga salita para meron din akong matutunan kahit papaano. At ang isa din doon ay para ma-experience ang paglipad papunta sa ibang bansa. And that's gonna help me to go to another um, another chapter of my life. And the second is what challenge came into your life when you were work in overseas? Ang challenges, kung ano-ano ang mga challenges, ito ay katulad ng unang-una ang challenges, pakikisalamuha sa ibang kapwa katrabahador. Yung ibang lahi, like Pakistani, Indiana. So, challenges yun para sa akin kung paano sila sasabayan, makikitunguhan. Tapos ang challenges din is yung oras. Mahirap na mag kasi nasanay tayo dito sa Pilipinas ng gabi. Sa kanila kasi gabi hanggang madaling araw gising pa sila. So napakahirap ng challenges sa amin bilang OFW. Kumbaga itutulog na hindi pa kasi kailangan pa naming mag-imis, magbantay, ganyan. So, yun yung pinakamahirap na challenges. At saka yung hindi ka makalabas, wala kang karapatan. So, kailangan mo lang sa bahay, mag-isa, maglinis, lahat gawain mo. Yun lang. Yun yung mga challenges na napakahirap. At saka yung pagkain na hindi natin kinakain. So, kailangan mong matuto kung paano yung kainin. Ayun. And what success did you achieve when you were abroad? Success. What is success? Well, ito ay yung every month nakakatulong ako sa magulang ko, nakakapagpadala ako sa anak ko, naiibigay ko ang kanyang gusto, nakakapag-ipon ako para sa future niya. Yun yung mga napaka-importanteng success. Kumbaga, meron lang mga bagay na success din naman katulad ng natuto ako kung paano kumain ng ganitong pagkain, nalaman ko kung paano yung kanilang pananamit, tapos
yung kung paano sila halimbawa sa mga music, kung ano ang mga music nila, ganun. Parang nalaman ko yung culture nila dun sa ibang bansa. Yun. What is the emotional aspect of living in a foreign country? The emotion that I feel when I'm in foreign country is homesick, sad, sometimes happy, but um, homesick talaga eh. Yun yung pinakamahirap na pinagdadaan ng isang OFW. Dahil iniisip mo yung mga gawain mo, dapat na ito yung ginagawa mo ngayon, ito yung kasama mo ngayon, kasama mo sila, ganon. So, homesick talaga yung pinaka mahirap na emotion. And the fifth one is, what is the mental aspect of your life in another country? Parang katulad na rin yan nung nung question number 4. So, ganun lang din, homesick, nalulungkot, sometimes nalulungkot, naiyak mag-isa, na wala namang dahilan, bigla na lang lumuluha ang iyong mata. One time, namamalansya lang ako, naluha na lang ako. Parang naiisip ko yung anak ko, yung nanay ko, pamilya ko. Yun yung mga experience ko nung ako nasa ibang bansa. The last one is, how was your physical condition in abroad? Well, my physical before, nung pumunta ako, mataba ako. Siyempre, araw-araw gumagawa ka dun, dapat malakas ka. Hindi naman ako nagkakasakit nun. Kumbaga nagkasakit lang ako noong una dahil sa weather. Kumbaga nangangapa pa yung bago kong katawan. So, pero nung nagtagal-tagal naman na, naging malakas na ulit ako. Tapos, ayun, gawain araw-araw, 2 years, yun at yun pa rin ang ginagawa. Tapos, nung pagbalik ko ng Pilipinas, wala na, payat na ako. Nag-lose ako ng weight. So, yun. Thank you. Maraming salamat po. Thank you.